Okay, start recording na po tayo. Excuse me. Sa miscellaneous po tayo ngayon. Dito, makikita nyo lang po dito yung mga report na nahanap ng EPO, yung mga room availability, occupancy. Dito is for viewing lang. Kung gusto nyo makita yung availability ng room, pwede siya dito makita. So, total room, 87. Ito po yung mga date na pwede natin i-filter. Pwede po natin yan ibahin hanggang January. Check natin kung ma-extend natin siya. Pero alam ko nasa 1 month lang yung checking nito eh. Wait lang tayo saglit dito. Then, makikita natin kung lalabas ba lahat yung pinilter natin. Search box. Ayan. Lumabas naman siya hanggang February. Dito, ibig sabihin 87, wala pa siyang booking ng January 1 hanggang 2. Dito, makikita nyo na nabawasan ng ano yung room natin. 74. Nabawasan yung room natin. Kasi may mga naka-reserve na yan. Available natin rooms for December 28 is 74. Makikita natin siya dyan. Dito wala, 87 pa rin kasi wala pa tayo napapasok na booking. Same lang din siya dito sa occupancy forecast. From occupancy. Yan. Check natin kung lalabas din yung January. Process natin. View siya lahat. And makikita naman pala siya lahat. Yan. Ngayon, December 17, may 40 rooms tayo. Kung yung pansin niya, yan, makikita niyo yan, then pwede niyo siya i-print. Yan, makikita niyo dito, hindi siya okay yung print niya, medyo putol. Ngayon, gagawin niyo dyan, save as PDF niyo lang. Check natin kung anong kalalabasan. Save lang natin sa desktop. Rename natin ang occupancy report. Para mabilis natin siya makita. Exit natin, check lang natin sa desktop kung hindi daw siya. Yan, occupancy report. Kikita niyo siya, bitin talaga siya. Para siyang bitin. Talagang bitin talaga. Yan yung mga ganitong error sa ano na kasi ito eh, sa system provider na natin to. Pero hindi pa natin nare-report yan. So ngayon yung video muna yung uunahin natin. Next natin is yung sa occupancy forecast. Ito yung laging hinihingi na report. Minsan dito na rin magagaling pero mabuti pa rin na alam niyo yung manual computation nito para in case na tanongin kayo paano nakuha yung percentage na yan. Alam din yung manual computation. Yan. Yung mga percentage niya, makikita niyo dyan. Then, makikita niyo rin dito pag pinirint. Ayan. Makikita niyo rin dyan yung percentage, kung ilan yung total in-house. Yan. Yun lang naman, viewing lang siya dito. Pero yung mga report kasi, minsan, ito yung mga kailangan report. Then, check natin tong availability, occupancy, and department history. Yan. Check lang natin. Ito, same lang sa availability history. History lang to. Room. Tama. Ano. Hindi namin ito masyado nagagamit kaya lang natin siya. Same lang siya ng format. Explore nyo lang kung ano yung makakita nyo ng report para pag hingi kayo ng report. Department head natin, makakita nyo. Next natin is yung room history. Yung room history natin, makikita. Check na natin tayo. Ayan.
makikita natin dito yung room 302 is starting 23. Dami na pumasok dito. Clean, inspected, yan. Ano na yung mga nangyari sa room. Makikita natin dyan yung history. 302. Dirty, clean. Yan, dyan. Sino yung mga nag-check-in. Try natin i-click na. Kung updated. 2020. 20 siya. Check natin yung until now. 2022. Check natin. December 1. Sample lang ito. 302. 302. Record na siya. Check natin yung iba. Ito, room 402. December 1 hanggang December 17. Ito yung mga history niya. Ayan. Ito natin dyan. Wala siyang ganito. Ngayon ko lang din nakita ito guys. Kaya kita niyo yung mga history ng room dyan. Kung naging OOS, then sino yung mga pasok na guest. Yan yung mga housekeeping, sino yung nag-take, magkano yung rate nila dati. Next natin is yung house status. Ito pala yung report, yung mga reporting. Guys, kita nyo dito yung room summary, 86 room yung total natin. Room to sell is 84. Meron tayong 200, 500S. Yung mga reporting viewing lang yan. Tapos ngayon, quick department revenue. Ayan, si kung put, ito rin yung total niya. On charge, send bill. Ganyan yan yung total. Ito, makikita nyo na dito. For the month of December, ito na yung kinita nyo. Dapat, sa report nyo, ito na yung makikita nyo. Ito yung nire-report daily. Ngayon, ayan, makikita nyo lang. Reporting lang yung mga nandito. Next natin is yung occupancy graph. I-share na video dito. Hindi pa rami na tackle to dati, pero ngayon, parang graph lang siguro siya. Check natin yung number of days room occupied for the month. Try natin itong December. Ayan, makikita nyo dito. So, occupied siya. Parang tantos lang to guys, para makita nyo. Ito may total naman sa dulo. Pag pinarent siya, ayan, kita naman kung sino lagi yung natatauhan na room. Ito mga in-house guest kasi yan, makikita nyo dito sa baba. Yung laging long staying natin, yan. 220, 26, yan makikita nyo dyan. Try natin yung November. November, ayan yung mga guest natin, makikita nyo yan. Total siguro, makikita natin sa pinakababa. Wala rin siyang total. Ito na, occupied rooms, total of 1,050 rooms na yung nag-check-in sa atin. Next natin is yung guest complaint. Dito, yan siguro parang recording lang to yung mga nagko-complain na guest. Wait lang tayo at save lang para ma-monitor natin. Complain ba? Guest complaint natin. Pwede rin natin itong lagyan. Magamit natin to para pag nag-report tayo, nalagay natin na itong guest na to. Ito po yung mga list ng complaint natin para sa may meeting tayo, pa-update yung mga concerned department sa mga complaint ng guests. Then, traces. Sa traces naman, ako dito nilalagay yung mga concern din. Mga requests,
may mga nasirang ganito. Alam ko dito natin yun para once na yung monitoring si EPO, once na deliver yung request na tissue, then sa housekeeping, i-update yun na done na yung deliver, sort na. Ganyan. Ngayon kasi wala siyang nakalagay kasi hindi nila nagagamit lang natin. Pero mas okay kung gamitin to para once na may problema, sabihin, sinabi na sa department na ganito pero wala palang sinabi. Dito sa traces, makikita nyo dito kung chinek mo ni housekeeping yung traces, resolve, or ni-record ba ni FO yung traces na sabi. Yung traces na sinasabi yan, yung mga request, mga sira sa room, mga oxyges, pwede nyo i-record agad yan para mapuntahan ng concerned department. Dapat talaga lahat ng department is nakatutok yun dito sa traces. Yan itong wake-up call. Itong number, wake-up call ngayon. Itong wake-up call, parang set ka dito ng room. Kung anong oras, saan ko magpa-pop up siya sa parang mag-notif siya dito na may wake-up call ka. Ano po, siya. Try natin si in-house room. Try natin si PO. Okay lang. Siya ko lang. Palakay na lang natin yan next. Then dito naman sa cashier O, dito ito lagi yung ginagamit ng front office. Halimbawa, pag nag-end of day na, try na muna natin yung end of day kahapon para makita natin ito yung transaction. Dito, cashier report, select nyo na yung date. Then dito, meron yung choices, cashier kung sino yung naka-duty sa EPO. Bawa, dalawang shift kasi yung EPO or tatlo. Morning, mid-shift, saka GY. Ngayon, may mga payment kasi yan na pinapapa sa finance para i-remit. Yan. Kunyari, halimbawa ako, AAT. Ayan, dito pwedeng all transaction, FNB. Pero, pag-filter dyan kung food or others. Pero, kadalasan wala nang nilalagay dito. Review mo lang. Then, walang mag-print kasi hindi naman nag-FO. Ngayon, pwede mong i-clear to, tapos preview lang natin. Then yung transaction, lahat kahapon. Kasi after, ito yung mga bayad. Dito yung mga pinalong room charge, mga cash, coupon code, yan, nakikita dyan lahat. Then yung isang niyan, dito mapapansin nyo, hindi naka-breakdown yung breakfast dyan. Pero pagdating dito sa isa, separate transaction, pag-preview mo yan, makikita mo dyan ngayon yung breakdown. Then, sa system. Kanina, ako yung nakita breakfast dyan. Ito ngayon, nakikita siya na nakaset up sa system is 499. Yun naman. Then, preview lang. Check nyo lang yan para mawala yun. Diyan lang ulit. Pwede yan balikan yung mga dati. So, balikan kayo. Hindi nyo lang makikita dito. Kung halimbawa ngayon, date 17 tayo, naka December 17, hindi siya makikita ngayon kasi hindi pa nag-end of day yun. Kung nag-end of day siya, yun yung makikita nyo lahat ng transaction na pumalo ngayon. Okay, ngayon, post lang po natin yung ibang talakayin natin sa next video na po.